Buti na lang yung cellphone ko, binalik ng mga pulis. 4 na araw, wala akong tulog. Walang yung pagkain. Hindi ka makabili din. Kasi bawal lumabas. Inumpis ka sa akin lahat, cellphone, wallet, lahat ng pag ipasok ka sa kulungan, wala kang dala kahit isa. Kaya paano ka makakontak sa family? Ngayon, wala naman kami kaso. Yung pinakalas namin na yung pinaka-judge na. Kasi yung nag-aati lang sa license sa police, tapos pakalas yung dito, judge na mismo. Yun, buti na sabi nandiyan, wala pa kayong problema. Hindi away-abuman sa kasama nila. Yung sabi na ako, everything is, sabi nung judge, wala problema. Kasi wala kaming kaso kasi na away babae lang yun eh, yung awat sa ko eh. Pati na sa amo namin, sobrang bait. Ang amo namin, wala kami masabi. Sa kasama lang namin, kami talaga. Ang tayo ko sa ako paglabas sa hindi. Alas 8 siya makalabas. 8 siya makalabas. Hirap pa magkulong dito. Eh, hindi mo nasaan ba na magtrabaho ka lang na sa Saudi para lang makuha. Tapos sisiraan ka kapwa mo Pinoy. Yung magtrabaho kang gustong mapabuti, malapit ka na sa amo mo, sobrang bait yung amo mo, may naingit naman sa'yo, sisiraan ka na siraan. Sila ang pinapaniwalaan kasi mas matagal sila sa amin eh. Matagal yun. 2 years na yun eh, siya. Eh siyempre yun, napakagaling na magka-Arabic yun kasi dito ka naman na halos wala nang uwi-uwi. Kaya marunong siya magsalita ng paano, yung ginagawa mong kunting mali, ang sumbong niya, 3 times pa yan, hanggang 2 times yung dagdag, kumbaga, dinadagdagan niya. Ganun. Wala naman yung ebidensya eh. Yun lang yung inawat eh. Siyempre natural nakaway yung inawat ko. Siyempre, yun lang pinagaling niya mo, mauliwakan talaga babae, gano'n. Salamat lang ako na nakadala ko din sa akin talaga. Kasi biglaan lang kami, kinuha lang kami ng pulis biglang. Ngayon, buti ngayon, malapit-lapit na ako malubat. Buti na lang, binigay sa akin, paglabas ko, nanap ko yung asawa kasi akala ko malapit lang tulungan niya, layo ko lang. Nag-google map ako. 10 kilometro ang niyakan ko, maraming layo. Yung pala, hindi sabay kami lumabas. Ang asawa ko labas niya, Sunday daw na asulso ang bata. Kaya antayin ko siya. Bernis ngayon. Bernis ng alas City, yung punto. Pinagkikita kami ng kapwa na Pinay, na Bisaya. Ano yun, taga-Davao. Matagal na siya. Ingit na siya kasi siya ang babae kasi doon sa Caprins, sa Rocky, siya talaga yung doon. Kami naman sa babae, yung asawa ko. Napakabait talaga nila. Lahat ng binibigay sa asawa, binibigyan nila asawa ko. Yung gawa sila ng paraan para lang masira kami. Mga Bisaya yan Bisaya din. Kanya-kanya naman sana kami trabaho. Hindi naman nagpinakalaman sila. Kasi halos araw-araw, halos wala na sila trabaho eh. Kasi doon yung job, doon may job. Doon yun naman dito eh. Pero buti, kaya lang sobrang hirap talaga kung may yung mainggit ba? Hirap kung mainggit. Gulat na lang kami biglang pulis. Hindi ka kasi pwedeng i-upload yun eh. Bawal yun. Dinampot kami. Akala mo, prisong kriminal ba? Kay pusas lahat. Pusas yung pa, pusas
Hindi naman inaabon, hindi naman kami sinundo, inaabon na, inabandonan na kami. Mga gamit, wala, mga dalang gamit, yun lang. Nandun na ang gamit doon sa bahay. Kaya yung basi dito, magtulungan kami ni basi dito sa Riyadh. Yung basi dito sa Riyadh, sana mga ano dito, makita dito dito. Magtulungan kami agad. Kasi pwede rin ako agad eh, ikaw ka pala ticket eh. Schedule. Ikaw pala ticket. Gusto na namin umuwi, dahil sa ano, pero sayang kasi. Kung wala nang Diyos talaga, di uwi na lang talaga kami. Ano? Diyos na lang bahala sa amin, ano nangyari sa amin. Ano? Alam mo ka ba? Kaya ganun talaga eh. Ngayon, masaya na sila kasi tanggal kami, nagpulong pa. Masaya din dalawa. Pinaposige kasi pag medical, gano'n. Kasi dami mong daw, nagtulungan. Ay, paano ba eh, paano ko nagtulungan eh? Babae yun, hinaawat ko lang. Yung babae, kung lalaki yung ano, kung nagtulungan eh, sa suntok mo lang yun eh. Kawawa. Siyempre, kahit gano'n ka, galit mo sa ano, hinawat ko lang sila, nag-away, nagsabunutan. Hindi lang mali ko doon. Dapat ko daw hindi pinag-alaman sila. Ayun, sabi nila doon, bawal hawakan yung babae. Alam, hindi ko hawakan eh. Sila siyempre nag-away na yung dalawa. Ingit lang dahil, hindi na dahil hindi pinahiram ng pera. Yan ang dahil. Grabe yan, ano. Ito, napabila ko tuloy ako dito. Hindi na kami, inabot na kami dito na kami. Ako namin. Alam namin, schedule nila na labas na kami. Kasi dinapot kami ng polis ng Merkulis. Merkulis ako dinamot na ano. Tapos, pag-uwi sana, sinabihan yung Huwebes, sabi ng polis, kung sino daw ang Saudian na kukuha sa amin, pwede na makalabas kasi wala na kami kaso, no case, sabi ng ano. Kung sino ba kukuha namin dito, wala naman kayo mag-anak na Pinoy tayo, hindi mo ito Saudi eh. Saudinian lang pwede. Ngayon, umabot ako ng 4 na araw, pinilit na akong pinalabas ng polis kasi sabi, illegal detention na sila kasi wala kaming kaso, pinakulong kami na walang kaso. Ngayon, problema, kasi malayo yung kulungan ng asawa ko nandoon. Doon, pinuntahan ko ngayon, naglakad ako ng 10 kilometro, sobrang layo. Akala kasi malapit lang. Kasi nagtipid ako sa pira. Layo. Ayun. Walang bukas ngayon sa ano, Sabado. Sa Sunday pa ng umaga kong kalabas ng asawa ko. Nabilaboy ako dito. Dalawang araw ko ito sa labas. Sana makita rin si Rapi Tolpo to. Si Rapi Tolpo. Sana makita mo itong video na to at saka ikaw na bahala dyan sa agency na malapit ang agency sa Miss Migrant Worker dyan sa ano. Simula yung pagdating namin dito sa Saudi, hindi mo lang musta ano nangyari sa amin. Walang kwenta na may paalis na kami. Wala na. Hindi na sabi, musta na kayo dyan? Hindi na dyan. Alam naman nila yung Facebook namin. Number namin. Diba? Sino umuwi namin na ano dito? Ang tulong. Labi-labi na po dito sa labas. Labi-labi na po dito. Kasi napilitan lang akong pinalabas ng mga polis kasi legal detention na wala namang kaso kasi yung asawa ko nasulungan pa. Sarado kasi ang Bernis sa Sabado. Ang bukas niya ay Sunday pa. Sunday pa yung bukas na kaya dalawang araw ko dito pagbilaboy sa ano, labas. Malamig. Pagkatapos kasi malamig yan, winter eh. Salamat na lang ako eh, nakadala ko ng jacket. Eh, kahit ko na kasi hindi ka maalis hindi natulog. Yun, nangingay. Pagkain. Kasi ano din, hindi ko makakamakain. Hindi ko
ako sanay sa amin. Simula nilapit ako, wala talagang gamit na pinadala. Lahat na gamit namin nandoon. Nawala ko sa asawa ko, ano nangyari ngayon? May asawa ko lang inaano ko, na sana okay lang siya doon. Dito lang ako sa labas ng kasuhan niya. Antayin ko sa paglabas. Kaya sabi ng police station doon sa kabila na sabi niya, punta mo na doon kasi sabi mo labas ka daw. Hindi mo pala. Pero sir, hindi pa ito pwede ako lumabas kasi nga, kausapan ng embassy. Sa linggo may babae sa amin magkilala. Kasi doon sa kulungan kasi may kasama kong engineer doon. Isang dalawang pinay doon. Ganun din nangyari sa kanya na dinamputan siya. Nasa kumbahay. Hindi na inform nila. Eh, wala din siyang kaso. Kaya lang ang problema kasi dito kung wala kang kaso, hindi ka rin makalabas kung walang Saudinian na magpiansa sa'yo. Yung mag-ano lang na, mag-claim lang na taga-Saudi na ganun, na may responsibilidad na para kung ano mangyari, siyempre siya ang nagpirma, siya nga hanapin, ganun din. Kaya tumagal ako ng ako na alas kulungan kasi wala naman kasi mag-pick up sa akin. Kahit sino, dami ko kakilalang driver, hindi man pwede sila kasi Saudinian na pwede kasi mag-abilan. Kaya lang, wala, wala. Sa Saudi lang na mag-claim na palabas kami. Kaya mga ito, apat na araw. Eh, pang-5, pinilit akong pinalabas kasi illegal detention na raw. Kailangan makalabas na ako, hindi na ako aabot ng isang linggo. Kasi, ano na na, muskila na. Baka matakot sila, siyempre. Wala man ako kaso, makitalitan sa kulungan. May update. Hindi na talaga kami pinabalik sa amo namin. Siguro nakaplano na andyan na yung mga package, no? Nilabas na nila sa bahay. Yung pa. Kaya, buti na lang pinatuloy kami ng kabayan natin. Siguro, pag magkatrabaho kami, bigyan na lang kami sa kanya. Ang problema ko na ngayon, yung asawa ko hindi kami magkasama kasi nandun sa kabila sa Kalinga. Hindi yung passport niya po, hindi binibigay yung passport niya. Sa ngayon, pupunta ako ng embassy, yung ako ng tulong para bigay yung passport niya. Kasi hirap dito, wala pera, walang makain. Hirap dito. Eh, siguro nakaplano na nila na alisin kami. Yun ang binalot na lahat. Wala akong kain, maayos, tulog. Wala. Hindi ako hindi pa ako komportable. So, ang ginawa ako ng payo doon, kung pwede ba akong reklamo sa kanila, ikakanter ko yung pero isip, wala yung hindi involved yung amo ko kasi mawayat naman yung amo ko. Wala problema siguro yung kasamaan ko na grabe ang hirap sa kulungan ko. And then sugat-sugat po. Meron pa sa dibdib ko. Kasi dahil mga tadyak si namin ko doon sa ano. Yun pala, 4 na araw ako doon. Wala palang kaso, linitin lang ako doon. Grabe ang hirap. Sabi na sinabihan ko ako bakit daw ako nagtagal sa kulungan, bakit tayo lumabas. Paano ako makalabas? Kasi hindi nga kami ng 500. Tagpa 500. Para daw makalabas kami. Hindi kasi makalabas dito pag walang sabihan na ano sa ako sa amin. Makalabas lang kami pag may sabihan na magkukuha. Pahingan kami ng 500. Pero ano, ibigay ko, wala ng pera. Ang ginawa lang nila, kinabukasan, inuod lang nila ko sa priest sa kulungan, bilabas ako, binabayaan ako. Para na akong iwan rin sa loob, kaysa alabas. Kaya ang ginawa ko na lang, mananap yung asawa ko. Layo pala ng kulungan niya. Nilakad ko na lang. Grabing hirap. Hirap pag ang sitwasyon ko ngayon. At sana naman siguro, magpansin ng mas pansin itong kalagayan ngayon. Hindi ko alam kung mag-uwi mo kami. Siguro uwi lang kami kung anong desisyon ng ano. So kaya ayaw kami employer. Nang iba sa mga hanap ko na yung employer. Ano lang siguro. Hanggang ngayon kasi natrauma pa ko sa ginagawa nila eh. Hindi pa ako makaano kaya yung tulog ko bigla na lang akong magising. Magulat. Sa nangyari sa akin. Lalo na siguro sa asawa ko sa nangyari sa kanya. Sige naman, pagdakip sa amin, pusos ng kamay, pusos ng paa. Sino ba hindi matakot, diba?
hindi ko naranasan sa Pilipinas, dito lang sa buong bansa. Dahil pa yung criminal.